Palakpak natin ating kamay sa Lord. Mga nasa online, we welcome. And most especially, the most important person in the universe, our dear Holy Spirit, you are welcome in this place. You are welcome in this place to rule, to move, to take the lead. Holy Spirit, we welcome you. Palakpakan natin si Holy Spirit. We welcome you. Thank you for the Spirit of the Lord that it is in every one of us. Thank you for your manifested and dwelling presence, O dear Holy Spirit. Thank you for the knowledge, wisdom, and understanding. Thank you for opening every heart, a heart of understanding for us to understand your will. Oh God, we honor you, we adore you, and we declare, Luke 4:18 and 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus. Is the anointed one, is our healer, deliverer. You are the marvelous, miraculous, Almighty God. You are in our midst and you are always with us, in us and for us. And we decree and declare, J1 Culture, ito po ang gusto naming makita sa amin, that I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Alam natin, nagpapagaling ang Panginoong Jesus. Pero kapag kulang ang faith, tayo po ay nagpapagamot. At alam po natin sa mga doktor at sa mga gamot, ang Lord pa rin ang kumikilos at gumagawa ng himala. Kahanda ng iyong pagpapala. Kahanda ng himala. Nakahanda ng lahat. Ang solusyon, because of the finished work of our Lord Jesus on the cross, all we need to do is to increase our faith. And this morning, our faith will again be increased because of the power of the Word. Let the power of the Word manifest to everyone. In Jesus' name, Amen. Something good, something miraculous, something wonderful is going to happen. Sabi mo sa iyong left and right, something good, something beautiful, something wonderful, something powerful is going to happen because of the Holy Spirit that is in our midst. Palakpakan natin si Holy Spirit. Welcome you, God the Father, the Son, the Holy Spirit. You can take your seat once again. Welcome. Ating mga bisita. Hindi ko alam kung saan bansa nang galing. Welcome, mga taga-Alagaw. Ang inay si Ma. Ayun, si Inay. Ayan, mga anak, manugang at apo, Inay. Apo, okay. So, somewhere there from, welcome sa lahat. Maging nasa online. Okay, pag kailangan mag-amen, type amen. Okay, praise God. Okay, this is our first service, live service. Meron po tayong 3 services. Second service, 10:30. And last service, yun po ay 4:30. So ang ating pong theme, para sa first timer ngayon, ang ating pong pinag-uusapan for the month of August is all about giving, prosperity. Tinuro ko po sa inyo that true prosperity is beyond wealth. Kasi ang true prosperity is having the wisdom of God, having contentment, right? Having a healthy relationship, especially sa ating Diyos. Yan po ang true prosperity. Having contentment, doing the purpose of God. Yan po ang true prosperity, more than wealth. Hindi ko na po yan ituturo kasi having peace of the mind, doing the purpose of God, having contentment, healthy relationship, yan po ay pinagdaanan natin last week. So ngayon po, may bagong topic. So, tinuro ko po sa iyo the greatest. Okay, God's greatest prosperity ay salvation. Knowing God, yan po yung best
na ikaw ay sasabing ikaw ay prosperous. You know God, you are led by God, you have the love of God. Yan, mayaman ka. Okay, so ngayon naman po, another topic para sa nasa online, kung kayo ay na sumusubaybay sa YouTube, thank you. We have more than 1,000 followers. Meron ng ano tawag dyan? Commercial. Oo, may commercial na. Hindi ko lang na-check pa. Hindi nila na-check kung may pumapasok sa church, yung po ay para sa church. So, thank you for watching mga nasa ano. The Lord bless you and keep you safe at all times. Okay, ang ating pong topic for this theme of August about prosperity, multiplication begins with what you have. Sisimula ang pagpaparami ng kung ano mang hawak mo, ito ay nagsisimula kung ano mayroon ka. At yan po'y patutunayan ng Biblia. Kaya wag mo i-compare ang iyong sarili. The best is still yet to come. Okay? Kung anong meron ka galing sa Lord, kaya yung pagyamanin ng Panginoon. Continue to trust, believe, continue to trust in the Lord. So, basahin ko po sa Tagalog, John chapter 6, 5 to 9 and 12 to 13. Tumanaw si Jesus nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Verse 6, tinanong niya ito para subukin si Felipe. Alam kasi ni Lord kung saan, kung anong solusyon. Sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Verse 7, sumagot si Felipe. Makikita nyo naman kahit ako'y narito. Sumagot si Felipe. ASD po ang aking version. Sumagot si Felipe, kahit ang sahod sa higit kalahating taon, edi kakasya para pakainin silang lahat. Verse 8, sinabi naman ng isa sa mga alagad niyang si Andres na kapatid ni Pedro, may isang bata rito na may 5 tinapay at 2 isda. Ngunit ano naman ang silbi nito sa ganyang karaming tao? Verse 10, sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Malago ang damo sa lugar na iyon at umupo naman ang mga tao. The power of obedience. May nagaganap kapag ikaw ay sumusunod. May nangyayari. May nagmamanifest na inihanda si Lord kapag tayo sumusunod. Pinaupo sa madamuhan, umupo. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Okay, the power of humility, the power of obedience. Number 2, the power of thanksgiving. Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos. Remember, 5 isda, 7 tinapay. Alam natin dito, 12 kaing ang natira. The power of obedience, the power of thanksgiving. In everything, give thanks. Ginawa ni Jesus, nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinamahagi sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Wow. Ilang kaya ang tao? The power of obedience. Number 3. First, the power of obedience. Second, the power of thanksgiving. Pinaupo, sumunod. Sinabi ni Lord, ipamigay sa mga tao, alam nilang 5 isda at 7 tinapay. Pero sumunod sila. Kapag ikaw ay sumusunod, posibleng may himalang maranasan ka. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, sunod lang sa Diyos. Hindi mo man naiintindihan, basta sumunod ka. Imagine nyo, ipinamahagi ito sa mga tao. Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ipinamahagi sa mga tao, ganun din ang ginawa niya sa isda. At nabusog ang lahat. Verse 12, pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tipunin niyo ang lahat ng natira, pala walang masayang. Mga magulang ko't kapatid, mahalaga kay Lord yung being good steward. Dito sa kwentong ito, the power of obedience, the power of thanksgiving, and you need to be a good steward. Pinatipon ng Lord ang natira.
kailangan ikaw at ako marunong mag-manage ng meron ka. Mula sa oras, buhay, lahat ng pahiram na Panginoon, kailangan marunong tayong mag-manage. Imagine mo, si Lord mismo rito, pinaipon niya ang natira. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, pinagpapala ka ni Lord at ikaw ay mabuting katiwala ng Diyos. Amen? Tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang. Gets? Hindi ko na po kasi ito mababalikan eh. Kasi ang ating pong topic ay multiplication begins with what you have. Dito na, nakikita natin dito. 5 tinapay, 5 isda, 7 tinapay. Ano nangyari? Tipunin yung natira. May natira. 5 isda, 7 tinapay, may natira. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, may natira mula sa 5 isda at 7 tinapay. Nagkaroon ng multiplication mula sa kokonti. Kasi nagpasalamat sa Lord mula sa kokonti. Kasi sumunod sa Lord. Sumunod kasi eh. Padalawa, nagpasalamat si Jesus. Yan ang good example sa atin on this verse or book in John chapter 6. May natira pa. Tinipon nga nila ang natira mula sa 5 tinapay na ipinakain sa mga tao. Nakapuno sila ng 12 kaing. Multiplication begins on what you have. Kung ano meron ka, kaya yang i-multiply ni Lord when we have the last number, 1, 2, the first being obedience, number 2, power of thanksgiving, number 3, we need to be a good steward, and last, we need to have a genuine faith. Nanampalataya sila na yung 5 sa kamay ng Diyos, 5 isda, 7 tinapay sa kamay ng Diyos, kayang gumawa ng himala ni Lord. Ano man ang meron ka na ipagkakatiwala mo kay Lord, kaya niyang i-multiply sa buhay mo. Matuto lang tayong manalig, magpasalamat, matuto tayong sumunod, hindi man natin nauunawaan ang lahat. Taas ang kamay na may natutunan. Pumalakpak sa Panginoon. Thank you, Lord. Pwede na po tayo mag-end. Hindi po. Okay. Ako po mula rito ay magpapatuloy. So the power of thanksgiving, the power of obedience, the power of faith, the power of being a good steward. Mahalaga po yan. Huwag niyong pong kalilimutan. Bagamat ito ay nasa introduction ko, huwag natin niyang kalilimutan. Pag-usapan natin yan sa life group, sa AG, anointed group. So God does not ask you to give Him what you do not have. Hindi niya hingin sa iyo ang bagay na wala sa iyo. He asks you to surrender what you already have, and He can multiply it for His glory. And last, number 5, we need to surrender. Ano man ang meron ka mula sa buhay, i-surrender natin sa Panginoon because only God is the miraculous God, our way maker. Sometimes the miracle happens while you are serving and in the process of obedience. Ayun po ang nangyari habang sila nagsiserve. Tama po Sabi ng Lord, okay, ipamahagi. Una, paupuin. Ay, madamo. Ikaw kaya sa madamong lugar, uupo. Para 5 tinapay, paupuin kami. 5 isda, 7 tinapay. Paano magkakasya sa amin? Pero hindi sila nag-question. Sumunod lang. Sabi mo sa iyong sarili, sunod lang. May nangyayari During the process of obedience, may nangyayari. Habang ikay sumusunod, akala mo walang nangyayari, may nangyayari sa panalangin mo. May nangyayari sa inihingi mo. May nangyayari sa iyong buhay at sa iyong ipinagpe-pray. Basta tayo matutong maging masunurin, pumalakpak na nagsasabing, yes, susunod kami sa iyo, Lord.
So sometimes the miracle happens while you are serving. Tayong mga workers, mga volunteer workers, I appreciate you all. Mga naririto mula sa pastors, the workers from different ministry, when we are serving God with humbleness, leading people with love, leading people by example, leading people with humility and integrity. During that process, may nangyayari sa mga naglilingkod sa Lord. Ang makikita natin dito, as they serve, namumultiply ang 7 tinapay at 5 isda. Habang ikay naglilingkod sa Lord, nagmumultiply ang iyong lakas. Pumalakpak ang gustong maglingkod sa Lord. Magmumultiply ang iyong lakas, ang karunungan ng anointing na meron ka. Say yes. Say yes. Type yes. God says, take the first step and trust me with the rest. Basta sumunod ka sa pinapagawa ni Lord sa'yo. Sometimes tayo, Lord, I want to know you more. Sabi ni Lord, marami ka nang alam, sumunod ka na lang. Lord, anong gagawin ko regarding this? Ang dami ko nang sinabi sa'yo. Just take the first step and trust me with the rest, sabi ni Lord. Lord, give me your will. Sabi ni Lord, dami mo nang binasa sa Biblia. Ang laman ng Biblia at sinasabi ko dyan, yan ang will ko. Yan ang kalooban ko sa iyo. Yan nakalagay dyan sa Biblia. Na sinasabi ko sa inyo, love one another. Love me above all. Yan ang mga nakalagay dyan na pinapasunod ko sa inyo. If you want, pag sinasabi natin, Lord, I want to know your will. Yes, naandyan na. Magbasa ka lang. Open the Bible, Book of Instruction before leaving earth. Bible. Kaya pag nagtanong ka si Lord, what is your will? The will of God is naka-align sa kanyang word. Gets po natin? So, ito ang sinasabi ni Lord, take the first step. Sumunod lang si Lord. Ang mga tao, paupuin, umupo naman ang mga tao. And trust God with the rest. You may not see the multiplication immediately. Sa buhay mo, ang lakas mo, hindi mo makikitang agad din nagmumultiply. Hindi mo yan makikita. Pero as you serve the Lord, ako, I myself, the apostle himself, makikita natin yung strength. Nagmumultiply because the joy of the Lord is our strength. Say amen. Ang kalakasan o kagalakan mula sa Panginoon ay kalakasan. Yan po'y ginawang awit. Hindi lang natin na aawit. So, marahil di mo nakikita ang multiplication, but continue to trust God. Keep serving. Patuloy tayong maglingkod kay Lord. Mga greeters, pag-harap ko doon, yan na, mga greeters, may lalaki na tayo doon. So, with a smile, big smile. So, keep serving, mga ushers, mga music team, media team. Okay, the men's, the repairs. So, all of you, mula sa 4H level kids ministry and the adults and the youth and the young professional, we appreciate you all. On behalf of the pastors na kasama ko here. So keep serving, keep praying, keep giving, keep witnessing, keep discipling, keep sowing. Hindi mo man nakikita ang multiplication immediately, continue to do what pleases the Lord. Sabi mo, continue to do what pleases the Lord. Lagay mo dyan, continue to do what pleases the Lord. Okay, verse 9 ng Galatians, huwag kayong mapagod o huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga basta may pagkakataon gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kung may tinutulungan tayo sa labas na hindi natin kapwa mananampalataya, mayroon ditong instruction, lalo tigit sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So,
yung ating pong title, Miracle Begins with What You Have, nakita po natin sa example na ating binasa, mula sa 5 isda, 7 tinapay, nagkaroon ng multiplication. Galing doon sa bata. Okay, galing doon sa bata. So, miracles do not remove responsibility. If God gives you money, manage it wisely. If God gives you time, use it wisely. Gamitin ng tama ang oras. Binigyan tayo ng Panginoon ng pera, i-manage mo yan ng tama. Binigyan tayo ng influence, maging good steward tayo. Binigyan tayo ng mga tao like us here. Binigyan tayo. Welcome kayo. Kayo po ay nagbibigay ng kagalakan sa akin bilang senior pastor. Likewise sa apostle bilang president and head pastor of JA1 family. Pero most of all, ang Lord ay tuwang-tuwa. Kaya pag binibigyan tayo ng tao here, mga workers, be a good example. Lead our people with example, with humility, with love. Are you getting what I'm saying? Tulong-tulong tayo. To lead people with love, to lead them with humility, with integrity, lead them with a good example. Sino yung masaya? Leading people with a good example. Manage your money. We need to manage yung mga resources na meron tayo. Use our time wisely. Okay? So don't pray, God give me more, while wasting what He has already given. Huwag mo nang sabihin, Lord, I want more. Pero sabi ni Lord, ay saan mo naman gagabitin na naman yung more na yan? We need to be a good steward. Sabihin mo sa iyong sarili, dapat mabuti kang katiwala mula sa buhay na ibinigay ng Lord, sa oras. Paano mo ginagamit ang technology? Huwag kang pa-apekto. Hindi mo alam kung ano ang totoo sa mga balita. Huwag kang pa-apekto. Tagalugin ko. Kayang padamihin ni Lord ang isang kagaya mo. Payag ka ga. Huwag ka lang sigwarol. Ayaw ni Lord dumami ang isang sugarol. Okay. So, gusto ko mag-multiply ang buhay ko. Kaya meron tayo dito 11 assistant pastors and upcoming na 4 for the glory of God. Itong utos ni Lord, discipling. So, God can multiply what you surrender. Amen? May pagpipilian ng batang lalaki pero hindi niya ginawa. Nagbigay ang bata. Kinuha ni Jesus. Pinagpala ni Jesus. Pinarami ni Jesus. Ikaw, anumang isusurrender mo mamaya, when I say surrender everything, kukuhanin niya ni Lord. Sinong naniniwala yung isusurrender mo sa Panginoon? Lord, eto lang ang pera ko. Eto lang talagang alam kong pera ko, pero ang laki ng bayarin ko. Sinusurrender ko sa iyo. Sinong naniniwala kayang i-multiply yan ni Lord? Just trust Him. Just obey. Just believe. Hindi man immediately yung multiplication, serve God with gladness. Nakita natin yung proseso. Habang naglilingkod sila, namamahagi noong mga tinapay at isda, nagkaroon ng multiplication. Amen? May nangyayari habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Piliin mong paglingkuran ang hari ng mga hari. Ang sarap maging employer si Lord. You know, my testimony, iniiwan ko ang maraming negosyo na meron ako. Kasi hindi ako yun. Si Holy Spirit, I trust Him. Hindi ko man nakikita ang dulo, hindi ko man nakikita ang magaganap. I trust Him. Because the Lord proved to you and to me and to everyone that truly I am called by God. Because here it is, together with you, with your support, with your love. Alam nyo, ako ay licensed civil engineer, meron ako maraming negosyo. Pero the Lord, bata pa ako, bata pa raw 1996, anong edad ko na noon? Anong edad ko? 25 years old. Nung ako makakilala sa Lord. So, ang regrets ko lang, pero hindi naman kailangang maging regrets. Sa mga kabataan, serve the Lord. Trust Him no matter what. Kasi 25 na ako noon eh.
Ang sarap maglingkod ng bata pa eh. Nasaan yung mga nariritong kabataan, mga estudyante, talagang nagpe-preach. Sarap. So, iniiwan ko yung business just for the sake na pumunta sa jail. Yung pala may calling na sa akin, Luke 4:18 and 19. Yan pong ang calling verse and Jeremiah 29:11. So the Lord, the same God who is with the men is the same God, and Holy Spirit who is with the women. Amen. Si Lord naman behind the anointing. Tama po ba? Sa likod ng anointing si Lord dyan. So, nagbigay ang bata, kinuha ni Jesus. Pinagpala ni Jesus, pinarami ni Jesus. Ipinahagi ng mga alagad ng busog ng maraming tao. Hinihingi niya kung ano ang mayroon tayo. Maaring maliit lamang nasa kamay mo. Ngunit kapag ibinigay mo ito kay Jesus, kaya niyang pagpalain, paramihin at gamitin ito upang maging pagpapala sa marami. Hiniling ni Lord ang buhay ko. At ang aking asawa naman ay hindi niya ako pinagdamot. Pero ako'y dalaga pa nung maglingkod sa Lord. At naging full-time ako 1999. 1999, nung ako'y maging pastor. Matagal ako sa ministry ng couples. Matagal po ako sa ministry ng ushers. So, ako po'y Timothy ng matagal. So, may process na ginagawa. Just obey. Hindi mo nakikita, hindi ko alam na ako'y magiging pastor. Ayan na po, i-witness ang inailuming. Hindi ko alam. Pero, nung ako'y tinitrain being a pastor, nagkaroon ng split up dyan sa Bukal. So, sabi ng apostol, simulan nyo, inailuming, Pastora Alice, simulan nyo. Kahit sa garahe nyo, inailuming, doon kayo magsimula. Because siningi ang church, umalis sila sa church, siningi ang church, siningi ang mga silya, hiningi nilang lahat. Ano naman ang sa JA1? Wala. Sabi ng bishop na siya ay reverend pa noon, magsimula lang kayo dyan sa bahay ng mga inailuming, diyan sa garahe nila. Pero doon tayo nagsimula sa Central School. Mula sa wala, eto na tayo ngayon. Nag-multiply. Ang isang kagaya ko, minultiply. In-entrust namin kay Lord. Naupa lang tayo. Pinaalis tayo doon. Lumipat tayo sa 18,000 monthly. Hanggang umabot na sa 28,000. Tayo nanakawan doon, tayo binabato doon sa likod ng Bihasa Hospital. Lumipat tayo, tumanap tayo at tayo ay naging, magkano na yun simula natin sa tapat ng Bawanay? 40,000 mula sa 2018, mula sa Central School, step by step, sunod lang, trust the Lord, obey, trust in the Lord, mula sa Central School. School po ang ating simula. Nariyan po, inailumi ang mga titinay. Hindi na ako mag-mention. Baka po mga kuyamaning, baka may malimutan ako. Tama na. Mula sa Central School, lipat diyan sa may bawan, sa may 18,000 hanggang umabuot na yearly 10% increase. And then lumipat tayo sa 40,000 sa tapat ng Bawanay. At doon na po tayo nagsimula. Ito na po ito. Lumipat tayo 14. Nagpagawa tayo ng 2012. Isang taon lang. 2012. 2 years po on the making po ito. And here it is. At ito po ay nangyari, ito po yung extension na. Ito po yung may bleacher. Kaya malaki po ang nagastos dito. Malatindi po ang foundation. Ang inihahanda ay pundasyon. Parang buhay nating espiritual. Kailangan ang pundasyon natin ay si Kristo. Ano man bagyo ng pagsubok, mananatili kang nakatayo. Say amen! Kagaya po nito, matindi po nagastos natin sa pundasyon nito kasi ito po yung binoring test ay medyo malambot. So, hindi ko po alam, basta mula doon sa remember ito ang katunayan, ito na ang magandang halimbawa mula sa 500,000 kulang pang bayad sa lupa na 4 na milyong mahigit. Nag-akto po kami ng pananampalataya. Simulan natin! Simulan, 250,000. Magkano nga ang lupa?
Baka daw marinig ng kanyang tiyo. Sabihin nag-increase pa, 3.8 lang naman. Tiyo ho niya ang ating binilhan ito. 600 square meters ito. 3.8. 3.8, pero ang pera natin, kalahating milyon. Para po sa hindi namin nakasama noon. Pero ngayon nakakasama namin kayo. Humakbang po kaming lahat. Ang sarap na ang kasama mo sa leadership ay hindi nagnenega. Alam mo, nega? Negative. Kalahating milyon. Sabi ko, magsisimula tayo. Kalahating milyon, kulang pang pambayad sa 3.8 na lupa. Pero humakbang kami ng may pananampalataya. Ito po ang sinasabi, multiplication begins. Begins kung ano yung hawak mo. Yung maliit na halagang kalahating milyon, kulang pambayad sa lupa. Isinorender kay Lord, minultiply. Minultiply, eto na. Hindi tayo pinagkulang ni Lord, may extension pa. Ang palakpak at papuri pagsamba to the King of Kings, Lord of Lords, Almighty, miraculous, Waymaker, miracle worker, God of Father, Son, the Holy Spirit. We need to surrender. Itong ginawa natin, sinurrender sa Panginoon. Salamat hanggang ngayon, ang leadership ay nagkakasundo, nagkakaisa, trusting God. Serving God with gladness. Amin lang pong simula noon. During the process, just obey. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mula sa ating pinag-aralan. May nangyayari pag tayo sumusunod. Noon po, ilang ikot namin sa likod ng munisipyo, nag-Jericho kami. Likod ng munisipyo, dito sa nursery, punta po doon. Sa may palengke, nag-Jericho kami for several days and months. Panay ang crusade, kabi-kabila. Umuulan, dalang speaker for the glory of God. At nagsumpungan ng Panginoon, tayo, ikaw at ako'y mabuting katiwala. Higit sa lahat, nakita niya ang faith that can move mountains of problems. Si Lord ang maparangalan for the glory of God. Mapalad ang mga kabataan, ang mga young professional. Kung hindi pa darating si Lord at kami tumanda na ng 120 yun, 100. Mabubuhay ako hanggang gusto mo, Lord. Sabihin mo yan, mabubuhay ako hanggang gusto mo, Lord. Ayoko magkasakit. Normal ang aking mga blood chem except the sugar na bumaba. Pero siguro dahil sa puyat, pero kayang i-recover. At least hindi mataas. Okay. So, yun po yun. Ito na ang magandang halimbawa. Kaya naman, akita ko naman ang ating mga kabataan, Allah, kung mag-pray talaga namang, pakinggan yung mga prayer nila, ma-amaze kayo sa kilos ng Lord. Remember, in the last days, the Holy Spirit will gonna pour out His Spirit even more. Amen? Hallelujah. Hiningi niya kung ano ang mayroon tayo. Maaring maliit lamang nasa kamay mo. Ngunit kung ibibigay mo ito kay Jesus, kaya niyang pagpalain, kaya niyang paramihin at gamitin ito upang maging pagpapala sa marami. Ito na nga, pagpapala sa marami for the glory of God. We have 3 services for the glory to meet the need ang mga dadalo. The boy had a choice. He could have said, this is mine. I need to eat. And perhaps no one would have blamed him. But he gave what he had. The boy gave, Jesus took. Jesus blessed, Jesus multiplied. And the disciple distributed. The multitude was fed. This is what we need to do. Surrender. Kapag nag-surrender ka, may blessing. Yung blessing, i-multiply ni Lord. Yung multiplication, i-distribute mo naman yan. Ano man ang na-multiply na sa buhay mo, kaya mo bang i-share? I appreciate you all. Why? Why we have this?
Continuous ang ating pagpapagawa. Ang laki ng nagastos. May bleacher po yan. Pag sinabing bleacher, kaya po, parang mega, may bleacher po yan. Hindi ko alam kung sinong may bleacher among the rest of the nationwide, worldwide, JA1 Church. For the glory of God din natin yung pagmamalaki. Pero tayo may bleacher. Ayun, may bleacher. Meron po diyang upuan. In the long, pag hindi pa darating si Lord, parang mega, meron po dyan. Di nakaano dito, nakatungo. Ganda ba yon? Kaya ang laki na nagastos natin. Mayroon po diyang nakaabang na bleacher. Yan po ay wisdom for the glory of God. Pagpalain mo, Lord, ang mga ginamit mo rito, mga kamay buhay. You know what? Ang isang natutulog sa barracks for that period ng pagpapagawa, ngayon, JA1 senior pastor ng JA1 Auckland, New Zealand. Ganyan magpala si Lord. At marami po sa JA1 ang ating pong ginamit. Ang Tito John, isang senior, naglalakad mula rito, mamimili ng materyales. Ngayon, siya po ay Canadian citizen na. Huwag nyo nang itanong kung saan. Sa word na Canadian, siya po'y nasa Canada. For the glory of God. Nariyan ang mga anak, patuloy na nagtatanim. Kapag ka po mga papasok na mga estudyante, grade 1 or pre-nurse or nursery hanggang grade 12, yun ang isang anak ni Tito Jun ang namimigay ng notebook. Sabihin mo na kung ilan ang kailangan ng J1 Bawan. Isa po yun, anak ni Tito Jun. Sasabihin ko ba, wag na. Dahil yung mga anak din na may nagtatanim. Lahat po ng mga anak, narito ba, mga anak? Yon, si Raquel, si Karen. Nasa likod? Second service. Lahat ng mga anak po ay ginagamit for the glory of God. Kapag tayo naglilingkod sa Lord, kita natin, Tito John po ang namimili, trabaho ngayon ng kuya ko. Yun, ang kuya ko ngayon. Ngayon, pinagpala na siya, Canadian citizen na, for the glory of God. Yung ating Mel na natutulog sa barracks nung ito'y ginagawa. Ayun na, JA1, senior pastor ng Auckland, New Zealand, for the glory of God. So, just surrender. Yung kaya mong gawin sa Lord. Yung lakas mo. Kita mo, inay luming, 88, 89. Nay, sumagot ang anak at apo at manugang. Mag-birthday, 88. Ayun no, attend this natin. Si Inay Sima. Yun. Si Sister Jen, 77. Si Inay Sima, anong edad? 86. Ay, lakas-lakas. Kaya pa niyang, siyempre, napaka-healthy niyan eh. Sasama yan ang mga anak sa sa abroad. Tama ga ako? Mga na namin, di na makakatabi ni Inay Jenny. Si Inay Jenny, kapatid ni Brother Ben, 77 na. Baka nasa online, di makagets dahil di kilala at hindi nakikita. So, we need to surrender. Yung isusurrender mo, i-bless ni Lord. Pag i-bless, hindi lang basta i-bless, i-multiply. Yung i-multiply ni Lord, i-distribute mo. Yun ang ginawa ni Jesus. Sinurrender niya yung kokonti. At nagpasalamat, pinabless sa Ama. And then, nagkaroon ng multiplication, pero i-distribute. Matuto tayo, learn the lesson from the story ng 5 fish and 7 loaves. So, may mga tao marahil magtatanong, Lord, multiply my ministry. Sasabihin ni Lord, ibigay mo sa akin ang iyong ministry. Pag sinabi mo, Lord, multiply mo ang mga tao sa ministry, ang sasabihin ni Lord sa'yo, ibigay mo sa akin yan. Hindi mo yan kaya i-handle. Trust me. Obey. Be humble. Pwedeng sabihin, Lord, bless my finances. Sasabihin ni Lord, surrounded. Surrender mo ang finance na meron ka. Ibigay mo ang para sa akin. Patuloy ka magtanim, aani ka. Ibig sabihin ng pag-surrender, susunod ka. Base dito.
Number 2. Okay, before that. Lord, gamitin mo ang buhay ko. Sasabihin ni Lord, ibigay mo ang buhay mo sa akin. Binigay ko ang buhay ko sa Kanya. Nung ako'y balutin, na ako'y maging reverend, binalot ako ng kumot na puti doon sa Batangas Coliseum. Marahil wala pa kayo. Nung ako po'y maging reverendo. At ako'y nilangisan, ikaw ay totoong pag-aari ng Diyos. Sa Lord ka maglilingkod ng totoo na may kapakumbabaan. Prinasesa po ako. Hindi ako perfect, but I have a perfect God. I am perfect. You and me are imperfect. But we have a perfect, miraculous, waymaker, marvelous God. Most loving God. Number 2. So ating pong number 1. Wag po natin kalimutan yung number 1 natin. That truly God can multiply what you surrender. Number 2. God starts and multiply with what you have. So number 1, isusurrender natin. Kayang i-multiply ni Lord from the example. God starts and multiply with what you have. Kung ano meron ka ay kayang i-multiply ni Lord. Nakikinig ba tayo? Sabihin mo sa iyong katabi, wag mo akong kakausapin. Nakikinig ako. Okay, multiplication begins with what you have. 2 Kings chapter 4 verse 2. Ito po ay Eliseo at yung balo. 2 Kings 40, what hast thou in the house? Ano meron ka sa iyong bahay? Basahin natin sa Tagalog. Sinabi ni Eliseo sa kanya, ano ang gagawin ko para sa iyo? Sabi mo sa akin, ano ang meron ka sa bahay? Napagawi po si Eliseo doon sa isang balo. Babasahin ko po mamaya para lang matapos natin ito. Ay, dediretso ko po. Siya'y sumagot, ang iyong lingkod na babae walang anuman sa bahay, maliban sa isang banga ng langis. Ito po ay sinisingil na sa pagkakautang ng kanyang asawa at ang gusto, kanyang 2 anak ang ibayad. Napagawi si Eliseo at tinanong, ano meron ka? Ang sagot ng babae, banga ng langis. Ito ikukwento ko po, may isang balo dito sa ating 2 King chapter 4 na nasa isang napakahirap na kalagayan. Patay na ang kanyang asawa. May utang siya. At darating ang panahon na kukunin ng pinagkakautangan ang kanyang 2 anak. Kaya humingi siya ng tulong sa propeta Eliseo. Marahil ang inaasahan niya ay sasabihin ng propeta Eliseo, ito siguro ine-expect, bibigyan kita ng pera. Pero hindi yun ang unang tanong ni Eliseo. Ang tanong niya ay, ano ang mayroon ka sa bahay? Ang sagot ng babae, wala akong anuman maliban sa isang banga ng langis. Meron naman banga ng langis. Anong aral? Meron po tayong aral na mapupulot dito. Makinig po tayo, salamat. Hanggang doon sa labi, nakikinig. Pumalakpakan na dyan sa labi. Yun, nakikinig. Oo nga, nasa labi na. Okay. Unang aral, minsan nakikita natin ang wala. Pero nakikita ng Diyos ang meron. At kayang i-multiply ni Lord ang anumang meron ka na isusurrender mo sa Lord.
Sinabi niya, wala akong anuman. Pero may isang bagay pala siya. May langis. Maliit lang iyon sa paningin niya. Hindi sapat para bayaran ang utang. Hindi sapat para baguhin ang kanyang sitwasyon. Yun ang akala niya. Pero sapat iyon para magsimula ang Diyos. Ano mang meron ka, gaano man sa tingin mo na maliit yan, pero pag ibinigay mo yan sa kamay ng Lord, kaya niyang i-multiply. Kaya niyang pagpalain. Kaya pa nga yang i-multiply at nang ikaw'y makatulong sa iba. Kaya wag mong mamaliitin ang maliit na bagay na inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay. Huwag. Minsan sinasabi natin, konti lang pera ko, o wala akong pera, wala akong connection, wala akong talent, wala akong oportunidad. Pero maaaring tanong ng Diyos ay, ano meron ka? May oras ka. Nandiyan ba tayo? Sino rito ang gumagamit ng salitang, wala naman ako kagaya niya eh. Wala akong talento, siya pinagpala. Wala akong connection, siya kilalang kilala. Pero ang tatanong sa iyo ni Lord, ano meron ka? Meron kang kakayahan? Merong innate na inilagay si Lord dyan. May potential lang na inilagay ang Lord sa bawat nilikha niya. Kahit langgam yan, may potential yan. Hello? Kita niyo mga langgam? Talaga naman sila, we need to learn from the ants. Eh pagka yan ay nangusap na, oy, dito kayo, ay pila-pila na yan. Umpok-umpok na yan. May potential na inilagay ang Lord sa buhay ng bawat isa. Iba ang potential na inilagay niya kay Moses. Iba kay Joseph. Iba kay Daniel. Iba kay David. Iba rin sa'yo. Ang alam ko, ikaw at ako, tayong lahat, may potential na inilagay ang Panginoon. Ang sumasangayon, say hallelujah. Say thank you, Lord. May oras ka, may kakayahan ka, may pamilya ka, may pagkakataon ka, may karanasan ka. Yang karanasan mong yan na pinararanas ng Lord. Na lumikili ka siya ng magandang patotoo. Kagaya sa buhay ko, ang dami kong karanasan about healing without any medicine, without any operation. At yan ay nagiging buhay na buhay na buhay na patotoo na nilikha ng Panginoong Diyos na buhay sa buhay ko. Sa'yo rin. Just release your faith. Nakahanda na ang ganda. God is orchestrating everything. God can turn the bad into good. Alam niyo naman, di ako pwedeng operahin sa maraming bukol, left and right. Multiple ovarian cysts, 7.9 cm, 5.5. At marami pang maliliit. Hindi ako pwedeng operahin. Why? Buntis ako. Wala akong pwedeng dedependehan. Ang magandang balita na sinasabi ko sa inyo, lumaki, naging 7.9 cm, pero hindi sumakit. Kailan lang sumakit, buntis na ako. Ibang mag-alaga ang Ama sa langit. Iba, napakaganda ng inihanda at paraan ng Diyos. Say hallelujah! Matuto lang tayong sumunod at manalig sa Kanya. Maliit na pinapasunod niya, sundin na natin. Why? Nakahanda ng maraming miracle. Kung sasabihin ko sa inyo, maraming pagkakataon na hindi ako naoperahan, kulang oras natin, pero tapusin muna natin. Are. Balikan nyo lang sa YouTube ang aking mga testimony. At mga ipinagpe-pray na hindi nabubuntis ng ilang panahon, pero na magpa-pray ang mag-asawa na buntis. Meron po akong ipinag-pray, aking pinagpe-pray naman daily. May nagpa-pray po sa akin sa San Pascual ng anniversary last week. 16 years na siyang hindi nabubuntis. Silang mag-asawa. Anong edad mo na? Anong edad, love? 30, 38. Sabi ko, ang tagal na. Opo, hindi pa po. Wala bang sinabi ang doktor? Wala po. O, sige, I will lay my hand upon your womb. I believe. Ay gusto ko siya. Sabi ko, this year, in Jesus' name, sabihin mo lang lagi, Isaiah 53:5.
Tsaka Job chapter 5 verse 9. Kasi may miracle na available lagi to everyone si Lord. Isaiah 53:5, sa lahat ay na Jesus ay gumaling. Amen. Kung ano ang nasa kamay mo, maring iyon mismo ang gagamitin ng Diyos. Talents, sobrang lakas mo, nagpakakapagpuyat ka, still malakas ka, gamitin mo yan sa Lord. Ano mang meron ka, oras, ang haba ng oras mo, wag mong gagamitin sa gadgets lang o sa multimedia. Or ano ba tawag dyan? Sa social media, I mean. Number 2, ano yung number 1? Minsan nakikita natin ang wala, pero nakikita ng Diyos kung ano ang meron ka. Nakikita ng Diyos ang meron ka. Number 2, ang himala ay nagsisimula kapag binigay natin sa Diyos ang meron tayo. Bigay natin sa Lord. Ano ba meron ka? Ay, meron lang ako, pagkakaraming sakit, ibigay mo yan. Ay, baka ako i-multiply ni Lord ay sakit. Hindi! Ano ka? Diyos siya eh. Ano ga? Bigay mo lahat. Ang dami ko pong problema. Meron po ako yung pagkakaraming problema. Ibigay mo nga, surrender mo yan. Kaya nga kakantahin natin mamaya eh. Ngayon, binigay ko sa iyo ang kakantahin natin. Puso ko iyong sinisi. Buhay ko iyo lang, tapos surrender. Okay. Hindi pinadadami ng Diyos ang langis na habang hawak lamang ito ng babae. Hindi. Sinabi ni Eliseo na manghiram siya ng maraming sisidlan. Pumasok sa bahay kasama ang kanyang mga anak, ibinuhos ang langis. Habang siya'y nagbubuhos, patuloy na umaagos ang langis. Isang maliit na banga, pero sa kamay ng Diyos naging sapat para mapuno ang maraming sisidlan. Tumigil lang ang langis nung wala ng lalagyan. Are you an open vessel for the Lord? Tumigil ang langis. Ano na lang meron ng babae? Langis. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng mga sisidlan. Nanguha ng sisidlan sa kahanggan, di dinamihan. Kaya, diretso lang ang daloy ng langis, nagkaroon ng multiplication ng oil mula sa langis o bangang may langis na meron yung babae nung surrender kay Lord noong siya'y sumunod kay Eliseo na maghanap ng mga banga, ng mga lalagyan. Tuloy-tuloy ang daloy ng langis. Habang ito'y may pinaglalagyan, ang iyong lakas, saan mo yan ilalagay? Habang ginagamit mo yan para kay Lord, dire-diretso ang iyong lakas. Sabi ko, Lord, maglilingkod ako hanggang gusto mo. Ayaw ko lang ma-hospital. Ayaw kong ako'y magagapos ng banig, sakit karamdaman. Kaya nung namang ako ay magkaroon ng lalabas na bayeke, hindi ako nagpagapaw sa banig karamdaman. Sabi ko, kaya kong lumakad kahit ako high fever. Gusto kong mag-Holy Communion sapagkat may himala, yun ang faith ko. May himalang nagaganap pag nagpapartake ng Holy Communion. True enough, hindi tumuloy ang bayeke. Sabi sa palengke na noon ay uso ang bayeke, nako, Sister Alice, hindi mo pinatuloy, mababaog ka. Hindi pinatulan ni Lord ang sinabi nila. Ang pinatulan ay ang sinabi ko. Walang katotohanan niya ng pinagaling ni Dr. Jesus ay tunay na magaling. And praise be to God, nagbuntis pa ako ng aking bunsong si AJ. Hindi pinapatulan ni Lord ang mga salitang hindi nararapat. Ang papatulan ni Lord ay ang salita sa bibig ng kanyang mga anak. Kaya sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, ang sasabihin mo ay ang mga pangako ng Diyos. At pag pinatulan niya ni Lord, multiplication ang mararanasan mo. Saan ang manghawak na meron ka? Sino nagsasabing yes? Papatulan ni Lord, God can multiply what you surrender. Ito na nga ang ating pinag-aaralan. Kaya nga, sumunod yung balo. Yes, balo yun eh. May 2 anak. At sabi ni Eliseo, yan, ibenta mo at makakabayad ka ng pagkakautang mo. Sabihin natin, wow. Ganyan ang ating Panginoon.
what is little in your hands becomes much when it is surrendered to God. What is little in your hands sa paningin mo? Sabi nga nung balo, ito lang. Banga ng langis, nilalang lang niya. Pero nung isurrender, nakinig siya sa propeta, kumuha ka ng maraming sisidlan. Siguro ka naman ng balo. At ng mga anak, ano naman pinagawa, inuutosan niyo, dumating kayo rito, mag-uutos pa kayo. Pero sumunod sila. Kinilala nila ang pagiging propeta ni Eliseo. At nung sila'y sumulod, dire-diretso ang tulo ng langis. Naubos lang at tumigil lang sa langis nang wala ng lalagyan. Nasaan dito ang pupunuin ni Lord ng kanyang anointing? Nasaan ang mga vessel dito? Sabi mo, Lord, I surrender my life to you. Here I am, Lord, a willing vessel. Taas ang kamay ng mga willing vessel. Pupunuin ka, anoint ka ni Lord. The anointing comes from the Lord and the promotion comes from the Lord. I release and I decree and declare to everyone, Lord, na may faith sa iyo, na mapagpakumbaba, na nagsusurrender ng buhay sa iyo. Release, release, Panginoon. Hallelujah, ang pagpapalang kailangan ng bawat isa. Release, Lord. We surrender our life to you, Lord. Ang kailangan, naririto, anumang maliit na meron kami, my Lord, sinusurrender namin sa iyo. Use it for your glory. And there will be a blessing from you. You will bless anuman ang maliit na meron sa amin. You will multiply and we will distribute it for others. In Jesus' name, palakpakan natin si Lord. Say hallelujah. Again, what is little in your hands become much when it is surrendered to God. Ang maliit sa iyong kamay, nagiging marami kapag buong-buo mo itong ipagkakatiwala sa Diyos. Hindi kailangang malaki ang meron ka. Kailangan lamang maibigay sa malaking Diyos. Number 3, huwag mong hintayin na magkaroon ka ng higit bago ka maging tapat. Kailangan tapat ka sa Lord. Sa kakaunti, na kayang i-multiply, sadyang multiplier si Lord. Hindi lang siya multiplier, He's a restoring God. Tinuro ko sa inyo first week, wealth transfer and a wealth restoration. Inuna ko yun first Sunday. From the Bible itself, from book of Proverbs. And what the enemy meant for evil, God meant it for good. Kaya wag mong hintayin na magkaroon ka ng higit bago ka maging tapat. Unahin mo pagiging faithful in a little and God will gonna do it much in your life. Minsan sinasabi natin kapag marami na akong pera, saka ako magbibigay. Kapag mas magaling na ako, saka ako maglilingkod. Kapag dumating na ang tamang pagkakataon, saka ako kikilos. Pero ang Diyos ay maaaring magsabi, gamitin mo muna kung ano ang meron ka ngayon. Nagdesisyon ako magpagamit sa Lord. Mula nang ako'y makakilala sa Kanya, 1986. Nag-full-time ako, 2000. Nag-serve ako in different ministry. Prinasas ako ni Lord. Prinasas ni Lord ang heart ko. Hanggang mag-full-time ako, iniwan ko ang negosyo. Hindi dahil gusto ko, kundi gusto ng Lord. Hindi dahil magaling akong sumunod, kundi ang Diyos na kumilos sa akin is great. Ang Diyos na kumikilos na nasa iyo is greater. We need to trust Him. We need to seek the Lord. We need to plant the seed of Word of God in our mind and heart. We need to plant the seed of Word of God. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, kapag mayaman na ako, saka ako magbibigay. Kapag malakas na ako, saka ako maglilingkod. Gamitin mo muna kung ano ang meron ka ngayon. Ang baloy walang maraming langis, pero ginamit niyang isang banga na meron siya. Si Moses ay may tungkod, ang batang lalaki. Imagine nyo, si Moses, siya may tungkod. At anong nangyari? Sabi ni Lord, ano meron ka? Rod. Iunat mo lang yan. Nahawi ang dagat. Tama po ba? The Red Sea. Divide. Divided by 2. Na-divide ang dagat. Tama? Ano meron si Moses? Rod. Nagamit niya. Nung siya naglalakad, kasama niya mga Israelita galing sa Egypt.
Anong ginamit ni Lord to perform miracle rod? Ano meron ng balo? Oil, banga, jar of oil. Ano meron ang batang lalaki na ipinagkatiwala kay Lord na nagkaroon ng multiplication? Tinapay, 5 isda at 7 tinapay. Ang baloy may isang banga ng langis at sa bawat pagkakataon ipinakita ng Diyos. Hindi ang laki ng bagay ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay kung kanino mo ito pagkakatiwala. Dapat matuto tayo to trust God even more. Hindi mo manaunawaan ang nangyayari. Trust Him and be thankful. Have a grateful heart. And we are forever grateful because God is forever faithful and forever loving. His love endures forever. Number 4. Gusto ko po kasi itong tapusin. Tapos na naman lahat, tama? Konyo na lang. Number 4, may bahagi tayo at may bahagi ang Diyos. May gagawin ka, may ginagawa ang Lord. May gagawin ka, may inihanda ng Diyos. Everything has been prepared. Nung sabihin ni Jesus, it is finished. Nung tapusin niya sa cross of Calvary, binayaran niya ang ating kasalanan, bayad ang sakit karamdaman, bayad ang lahat ng sumpa. All we need to do is to trust in His name, to trust in the power of Christ's death and resurrection, to trust that God has already restored unto us the relationship, restored unto us the power and authority. Trust in the name of Jesus. He is a strong tower and the righteous run unto Him and He will be saved. Number 4, may bahagi tayo at may bahagi ang Diyos. Ang babae nagbigay, ang Diyos ang nagparami. Ibinigay ng babae yung banga, eto, do kay Eliseo, nilagyan niya ng marami ang mga available jars. Ang Diyos ang nagparami. Ang babae sumunod, ang Diyos ang bumuha ng himala. Ikaw habang nagbibigay, God will gonna multiply. Eto tayo, nag-offering, mamaya meron na para sa ating mga youth ay attend for AGL night. Malaki naman po yung kanilang and likewise kami pupunta sa PEP. So part of it will be on the PEP and also next week. Malaki pong aming gasto sa Korea. So mamaya, nagbigay na tayo for the offering. Mamaya, meron tayong instead for sa ating bayarin monthly. Monthly pong ating bayarin sa ating ginamit sa 7 million na gastos natin dyan. So, may loan po tayo na kailangan bayaran. Pero for this time, tayo po ay may offering for our AGL night leaders na attend. Medyo kailangan po nila ng registration. So, mamaya may offering tayo and part of it will be doon sa aming PEP sa Korea. Alis po kami ng 24. So, kami dito ay, ilan tayo? 6 kami. 6 kami. Okay. Medyo double po ang registration compare before. Kasi Korea po yan. So, ang visa po ay group visa. Doon po kami i-incubate sa Word. And then, pasyal lang sa gabi kung may time. 1 day lang po ang bigay na pasyal. Hanggang Sunday. Ang dating po namin na dito ay sa 29 ay Sunday, 11:59, almost Sunday na rin. So mag-travel kami, darating kami 3 o'clock or kung walang delay, mga 3 or 4. Pero makakatayo pa rin ako, amen. Parang ayaw nyo. Hindi nyo ako mamimiss at hindi ko kayo mamimiss. Dahil narito pa rin ako. Kahit puyat. Ay yun pag binigay mo kay Lord itong konting tulog, itong walang pahinga, Lord, binibigay ko sa iyo and God will gonna multiply it. Amen. Kung hindi man, may tatayong assistant at ako sa second. Whatever. Either ako ang first, second ang assistant, hanggang third. Okay. May bahagi tayo. Bigay, isurrender kay Lord. Si Lord ang magpaparami. Sumunod sa Panginoon, si Lord ang gagawa ng himala. Hindi sinabi ng Diyos, gumawa ka ng langis. Sinabi niya sa magitan ni Eliseo, ibuhos mo ang mayroon ka.
Ganon din sa atin. Ang trabaho natin maging tapat, ang trabaho ng Diyos ay gumawa ng himala. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan. Trabaho ng Diyos ang gumawa ng himala. Ang trabaho natin, ang ating part ay maging masunurin. Trabaho ng Lord ang mag-perform ng miracle. Trabaho natin, part natin ay sumunod with faith. Ayan ang bagong ating wow. Yun, nasa taas naman ang PowerPointer. Say, naman dyan, ang power. Ang ganda naman yan. Kuya Danny, at saka sino man kasama mo dyan, si Brother Honor. Ayan, thank you. At tulong-tulong she and the rest of the team. Thank you, Lord. Di na po ako nakialam kung anong design sila na po yung nag-uusap dyan. At kahapon po ay yung mga media ang nagtulong-tulong sa cable. Nandiyan ba si Engineer Jinwell? The buong team, DJ and everyone. The Lord bless you all. Restore strength to everyone. Thank you, thank you. Thank you, Kuya, and Brother Honor sa inyong ganda. Ayan na, di ba? Yun. Ba't parang daming tao sa loob? Kala ko i-restricted yan. Mamaya na. Bawal po ang marami dyan. Kaya po tayo naggawa niyan. Pag dumami ang bibig. Love you all, love you all. So, ayusin na lang po iyan. Dumami na naman. Okay. So, ang trabaho natin ay maging tapat. Tayo sumunod sa Lord. Si Lord ang bahalang gumawa ng pagpaparami at paghihimala. Gawin mo ang kaya mong gawin, ipaubaya mo sa Diyos ang hindi mo kayang gawin. Ito po'y alam natin noon pa. Do the best, God will gonna do the rest. In conclusion ko mahaba. Surrender your seed to God. Experience His multiplication. Ito po ay itutuloy ko panibagong topic about seed. Sowing and reaping next week. Kaya kailangan ako magturo, hindi naman, kahit kayo. Ipagkatiwala ngayong binhi sa Diyos, mararanasan ng kanyang pagpaparami. Binhi yun na minimultiply ni Lord. Ang binhi, hindi para kainin. Ang binhi, pag ikaw ay nawala ng binhi, wala ka ng aanihing napakarami. Wala naman. Ang binhi ay pantanim. May binigay si Lord na pangkain. Saan ating pong pag-uusapan niya next week. When you put your seed in God's hands, He can create a harvest beyond your limitations. Kaya yung hinihingi ng Lord, surrender mo. Surrender mo yan. Ano man ang meron ka, surrender mo kay Lord. Let God be God. Kapag inilagay mo ngayong binhi sa kamay ng Diyos, kaya niyang gumawa ng ani na higit sa iyong kakayanan. Kaya ito, ayan ay mga binhi ang inyong inilalagay dyan. Hindi po kami ang nag-handle niyan, mega po. At yan po ipinagpipray natin, pinagpipray din nila. Kaya po, greater multiplication, double-double declaration. Every miracle starts with a seed. Ang bawat himala nagsisimula sa isang binhi. A seed looks small and insignificant. It does not look like a forest. Pero mula sa isang binhi, nagiging isang forest na yan. Binhi, nagiging furniture na yan. Nagiging silya. It does not look like a harvest. It does not look powerful. But hidden inside a seed is potential. Ikaw ay binhi na inilagay ng Lord sa womb ng ating mga magulang. And there is a potential in you that God has invested. Maraming ininvest si Lord sa iyo at sa akin. And that potential, that innate in you, in God's perfect time, humakbang ka lang ng with faith. Just a step of faith. Trusting and surrendering everything unto the Lord. And you will be amazed. Sabi ko, you will be amazed. Because our God is amazing God. Palakpakan natin our amazing God. Ang binhi maliit, tingnan, ngunit nasa loob nito ang posibilidad na malaking bunga. Totoo po yun. Mula sa binhi ng santol nangka, binhi ba yan, ginagamit dyan? Binhi ng talong, binhi ng napaparami, kamatis.
At kaya may forest, maraming binhi. Pumapatak mula dun sa isang binhi. Pumapatak, dumadami. Si Lord yan. In the same way, God has placed seeds in our lives. Ano yung mga seed? The seed of faith, the seed of time, the seed of talent, the seed of generosity, seed of obedience, and seed of our dreams. Si Holy Spirit yan in you and in me. Si Holy Spirit is the master teacher. Si Holy Spirit is our great God in you and in me. And He's the one who put the desire for us to will and to act according to His purpose. Philippians 2:13, wala tayong ipagmamalaki. Siya naglalagay ng pagnanasa. At yung pagnanasang nilalagay niya, siya rin ang naglalagay ng kakayahan. Ikaw at ako'y walang pwedeng ipagmalaki. Taas ang kamay na mapagpakumbaba at walang ipagmamalaki kay Lord. Sabihin natin, everything belongs to you and it's all because of you. The anointing, the strength, this life, the breath, galing sa iyo lahat, the favor, the grace, the mercy, lahat, the wisdom, the promotion and everything na meron kami belongs to you. We surrender everything unto you. And thank you, Lord, that you will multiply it and we will distribute it. We will use it for your glory. Pumalakpak na isasabing, yes! The question is not how big is my seed. The question is, have I placed my seed in God's hands? Hindi ang laki ng bini ang pangunahing tanong, kundi kung naipagkatiwala na ba natin ito sa Diyos? God starts with what is available, not what is perfect. Hindi mo kailangan maging perfect dahil ang Lord lang ang perfect. Hayain ang may makita sa iyo ang tao, pero pag may nakita sa iyo, change. Magbabago ka. Kung ano man ang sinasabing hindi maganda. Pero ang lagi nating tatandaan, we need to entrust everything unto the Lord. We need to trust God. We need to surrender. Anumang maliit, God will gonna make it much. And God starts with what is available, not what is perfect. Ito lang ang tanong sa iyo ni Lord. Huwag mo nang hintayin may maging perfect dahil hindi ka magiging perfect. Huwag mo sasabihin, gusto kong maging perfect bago ako maglingkod kay Lord. You will never be. You will never be. Ang mahalaga dito, ang tanong na lang ni Lord, are you available? Sino rito nagsasabing yes? Available ako to serve you. Available ako, Lord, to obey you. Available ako, Lord, for whatever you want me to do. Kahit madaling araw, yes, Lord. Mga counselor po, kahit madaling araw, yes, Lord. Sino rito, mga counselor, at sasabihin mo, available ako, Lord. Yes, Lord. Ay, wala na. Hindi, humble lang. Nagsisimula ang Diyos sa kung ano ang meron, hindi sa kung ano ang perfecto. Exodus 4:2, and the Lord said unto him, what is that in thine hand? Sinabi ng Panginoon kay Moses, ano ang nasa iyong kamay? God asked Moses about his staff. It was just a piece of wood. But in God's hands, it became an instrument of miracles. Without staff, the Red Sea opened. Dahil dun sa rod na meron si Moses, na-divide ang dagat. Nakadaan ang mga Israelita. Palapakan natin si Lord. And the same God who is with Moses, the same God who is with Jesus Christ when He was on earth, is the same God who is with you and in me. The Red Sea opened because of that rod. Water came from the rock. God's power was revealed. Ang tungkod na ordinaryo sa kamay ni Moses ay naging kasangkapan ng himala sa kamay ng Diyos. Ginagamit ni Lord our hand as the extension of His finger for the power to be released. The ordinary tool in carpenter's hand. The value is not only in the material, the value is on those hands. Ano pong ibig sabihin ng ordinary tool in the carpenter's hand? Ito po'y depende dun sa carpenter kung paano niya gagamitin ang meron siya.
Pwede niya makakreate ng napakagandang, pwede siya maging sculptor. Depende po iyan sa tao. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, huwag kang manghinaan loob na, ano bang meron ako, hindi naman nila ako kagaya. Yes, the Lord created us uniquely. We are unique. Ibang ininvest ni Lord sa akin, hindi lahat ay pastor, hindi lahat ay tupa. O lahat ay tupa, we are the sheep. Pero, hindi lahat ay pastor, hindi lahat ay teacher, hindi lahat ay propeta, hindi lahat ay evangelist. May iba't ibang pagkatawad si Lord, pero bawat isa ay nilagyan. Nag-invest si Lord sa'yo. Una niyang ininvest ang buhay niya sa'yo, ang kanyang presensya sa buhay mo. Taas ang kamay that you have the Holy Spirit in you. Is for you, is with you, is in you. Palakpakan natin si Holy Spirit. Hindi lamang sa bagay nakikita ang halaga, kundi sa kamay ng gagamit nito. Surrender is the door to multiplication. Ang pagsuko ang daan patungo sa pagpaparami. And Jesus took the loaves, and when He had given, He gave thanks. Isinorender ni Jesus, learn from Jesus. Jesus is our great example. Hindi siya nanghinang loob. Hindi niya sinabing, baka ako'y mapahiya sa maraming taong ito. Kinuha niya ang 5 isda at 7 tinapay. Pero ang ginawa niya, sinasabi niya sa iyo at sa akin, anumang meron tayo, konting meron tayo, kayang paramihin ni Lord. Konting lakas, konting talent, konting wisdom, kayang paramihin at i-multiply. Just use it. At sabihin mo kay Lord, here I am, a willing vessel. Kaya kanyang dagdagan ng dagdagan. Nasaan dito ang merong kayo multiply ni Lord because you have a surrendered life? Taas ang kamay that you have a surrendered life. Panginoon, maaring, ano ang meron ako na maaari mong gamitin? Sabihin mo yan kay Lord. Lord, ipakita mo sa akin, ano ba meron ako? Hindi pa tapos si Lord sa'yo. There are so many seasons. Maybe, noon, nasa season you were in abroad, na ikaw ang kumikita. Ngayon, marahil ang asawa mo ng babae ang kumikita, huwag kang mag-alala. May ibang pinagagawa sa yun si Lord. There are different seasons, but in all seasons of our life, God is the God of all seasons. He will never leave you. He will never forsake you. Huwag kang mag-alala. Huwag mong sabihin na, ano na ako ngayon? Dati nag-abroad ako, pero ano na ako ngayon? Sasabihin ko sa iyo, kasama mo pa rin si Lord. May pinapagawa siya sa iyo. Marahil sinasabi ni Lord, matagal kang nasa abroad, kulang ka ng time sa iyong asawa, kulang ka ng time sa iyong anak, bumawi ka ngayon. Ito ay mahalagang bagay para kay Lord. Pumalakpakan dati nag-abroad, pero ngayon naririto ka ngayon. Huwag kang mag-alala. God is in control. God is so many ways. In different ways, trust Him. Maaring sabihin mo, maliit lang ang talento ko, isa lang ang talent, pagkakataon, trabaho, relasyon, idea. Hindi ako marunong manalangin, ang meron ako ay konti lang. Pero, sige lang. Dahil ang Diyos ay expert sa paggamit ng ordinaryong bagay upang gumawa na extraordinaryong result. Ang Lord ay expert na gumawa sa mga ordinaryong tao para gawing extraordinary sa harapan ng Diyos. At umani si Lord ng pagpapala. I decree and declare, aani ng parangal si Lord sa buhay ng bawat isa. Aani ang Panginoon ng parangal sa ating mga anak. Yan po'y dinideklara ko araw-araw. Yan ang gusto na itinuro ng Lord. Habang napubuhay tayo, sino rito nagsasabing gusto mong umani ng parangal ang Panginoon sa buhay mo at pamilya mo. Sa bawat aspeto ng buhay natin. Say hallelujah! Gusto natin yon. Si Lord ang aani ng parangal sa buhay ng bawat isa.
Sa mga sitwasyon, ano man ang iyong sitwasyon, may nararamdaman ka, aani si Lord ng parangal dahil maghihimala si Lord sa buhay mo. Hindi lang siya sa akin naghimala, naghihimala si Lord sa buhay mo. Sabi ko, naghihimala ang Panginoon sa buhay mo. Naghihimala ang Lord sa buhay mo. Naghihimala si Lord sa sitwasyon mo. Naganda ang Panginoon ng solusyon. Maniwala ka, naganda ang Panginoon ng solusyon sa problema na meron ka. Noon pa man naghanda ng Panginoon. Ang Lord ay mahal na mahal ka. Hindi nalilingid sa Panginoon ang iyong sitwasyon. God will gonna multiply. Ano man ang nasa buhay mo. God can heal. Ano man ang imposible, kayang gawin ni Lord na imposible. Sino rito may pangangailangan? Iniisip mo, napaka-imposible na. Ngayon, sinasabi ko, tinideklara ko, our God is alive. Our God is miraculous. Our God is waymaker. Our God is a great healer. Walang anumang iniisip mong imposible, gagawing posible. Just surrender everything unto Him. Just promise that you will continue to trust in Him. Nakahanda na yung trabaho, nakahanda na yung promotion, nakahanda na ang kailangan nating lahat. Say hallelujah, nakahanda na. Kung ako'y sinopresa ninyo, hindi ko yun hiniling. Marami tayong hindi hiniling na inihanda ni Lord. Magpasalamat tayo. Sinupresa niyo ako ng mentero. Hindi ko yan pinagpray. Hindi ko yan tinamnan. Hindi ko yan hiniling. Ganyan magmahal ang Diyos. So presahin ka rin niya. God will gonna provide. He's our providing shepherd. He's our great shepherd. He is wonderful shepherd, all-powerful shepherd. He is miraculous shepherd. He is the shepherd of our soul. Psalms chapter 23, 1-6. Surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. We will dwell in the house of the Lord forever and ever. And what the enemy meant for evil, God will gonna meant it for you. What the locusts have eaten, God will gonna restore. And there will be a wealth transfer. There will be a wealth restoration. Oh, nagsisimula na si Lord. In Jesus' name. We will surrender our life to you. Ang himala hindi nagsisimula sa dami ng mayroon ka. Ito'y nagsisimula sa kung anong handa mong ibigay sa Diyos. Handa ba nating ibigay at surrender? Ito lang ang paalala ko. Proverbs 22:4. By humility and fear of the Lord are riches, glory, and honor. Remain humble. Wala kay pagmamalaki. Tandaan natin, what you may look small, what you have may look small, but in the hands of God, it can become more than enough. Huwag mong maliitin ang banga ng langis na nasa bahay mo. Baka ang maliit na banga na hawak mo ngayon, ang simula ng malaking himalang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong mamaliitin ang anumang meron ka. Yan ay kaloob ng Lord. Yan ang simula ng himala kapag tayo'y nagtiwala ng lubos sa Kanya. Say hallelujah. Surrender. Ito ang ginawa ni Jesus. Sinurrender niya ang kokonti. Pinabless niya sa Panginoon. Nagkaroon ng multiplication. Nagkaroon na distribution. Nangangako ka ba that you will share the strength? God will gonna multiply your strength. Will you use it for God's glory? God will gonna multiply your talent and wisdom and anointing. Will you use it for God's kingdom? Taas ang kamay that naniniwala that God will gonna multiply ano man ang meron ka na isusurrender mo kay Lord. Tumayo tayo mawit sa Lord. You cannot multiply what you refuse to surrender. Hindi mo multiply ni Lord ang ayaw mong isurrender. Surrender everything unto Him. Trust Him. Trust God. No matter what. Just take a first step. Learn from the lesson na si Lord mismo naging thankful. Nagkaroon ng heart of gratitude. Pagpasalamat mo. In everything, give thanks.
Remember, Exodus 14:28, pinapatulan ni Lord ang kanyang naririnig. People of God, continue to speak out before going to bed. Speak out the promises of God. Remind yourself of the promises of God. Isaiah 55:11, nangako si Lord, hindi babalik sa kanya ang kanyang salita na hindi nagaganap. Ang kanyang nasa. Isaiah 55:11. Before 11, sinabi niya, my thoughts is higher than your thoughts, and my ways is higher than your ways. We need to trust the God, the miraculous God. And this time, awit tayo, magkasunod na kanta. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Sundan natin ang I surrender. Sino rito nagsasabi? Natuto ka ang kahalagahan of surrendering everything unto the Lord. Trusting Him. Have a heart of gratitude. He is the God of all seasons. Trust Him. God can multiply and do much from the little that you have. Buhay ko'y iyong alam. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga napapatid. Ang lahat ng aking Ginagawa sa'yo ay hindi lingid. sa'yo Ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, Kilala mo ako. kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo.
sinasabing, ito ang gusto ng Lord, ang isurrender natin ng lahat sa Kanya. God can do much from your little na isusurrender sa Kanya. Surrender mo sa Kanya, papaltan niya ni Lord, imumultiply niya yung strength, imumultiply niya yung talents and wisdom. Just trust Him. Just be humble. Hingay mo kay Lord ng kapatawaran. Kung ikaw ay nag-alinlangan sa Kanya, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Kung tumingin ka sa maliit na meron ka, kung nagawa mong i-compare ang anuman meron ka, God invested much to everyone. Just trust Him. Trust Him on the process. He is the God of all seasons. Just repent, submit, at sabihin mo, Lord, I am a willing vessel. Habang may vessel, hindi tumitigil yung langis. Ano ba yung banga na nirepresent sa buhay mo? Just trust and surrender it. Banga ng langis. Ano ba yung kailangan mo? God can provide. He's the provider. Just trust Him. Sa lahat na magsusurrender sa Panginoon, surrender natin ang lahat sa Kanya. Oh, we trust in You, miraculous, marvelous, almighty God. Oh, Jesus Christ. Oh, Abba Father, our most loving Father. We trust in You. Know my heart, lead me back to There You are. searching. Know my heart, lead me back to Search, 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 search. searching. Know my heart, Lead me back. lead me back. Oh, we trust in You. We ask for Your cleansing, Lord. Oh, we surrender everything unto You. Oh, we surrender, Lord. I surrender. I surrender my life to You. I surrender. Here we are, Lord, surrendering our lives, surrendering everything unto You, Lord. To You I give my all, lover of my soul. Oh, to You I give my all, lover of my soul. For the last time I surrender. I surrender. Lahat ng meron kami, Lord. Kung may sakit karamdaman, anumang maliit na ipinagkatiwala mo sa amin, in all aspects of our lives, Lord, we surrender everything unto You. Every problem, every mistakes, every sin, even, Lord, ang mga resources. Hallelujah. Ang mga negosyo, trabaho, wisdom, talent. In the name of Jesus. Sige, surrender mo kay Lord. Hallelujah. Thank You for cleansing us. Thank You, Lord God, for cleansing us. To You I give my all, lover of my soul. For the last time, to You I give my all. To You I give my all, lover of my soul. Oh, we give everything unto You, Lord. Thank You for cleansing our lives. Thank You for taking everything, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Kinukuha mo at pinapaltan Nyo ng mas matindi. Kinukuha Nyo ng may pagpapasalamat ang aming mga puso.
My Lord, ang aming mga kasalanan, ang anumang kahinaan, pinapalitan nyo ng kalakasan. Ang anumang mga pagkukulang namin, you are more than enough. My Lord, salamat. You are always there for us. You are the God of all seasons. Salamat. Ang mga isinurrender namin sa iyo, you will multiply it. Anumang maliit, talents, wisdom, anumang maliit na bagay sa aming mga buhay, opportunity, Panginoon, kaya mo itong i-multiply. Kaya mo itong, oh Lord God, pagpalain. Lord, salamat. Sige, magpasalamat tayo sa Lord. Lord, salamat. You can do much from a little na aming pinagkakatiwala sa iyo. Natutunan po namin mula sa 5 isda at 7 tinapay. Nung ikaw, Lord Jesus, ay nagpasalamat sa Ama, nagkaroon ng great multiplication on the process of obedience, on the power of obedience, the power of love, power of service. Oh God, serving you, may nangyayari. Salamat ng bawat isa habang kami naglilingkod sa iyo, may magaganap na multiplication, may distribution, meron kaming sharing na gagawin. Salamat, Panginoon, ang anumang meron sa bank account, meron sa wallet, pockets, sa lahat ng sisiglan na ini-entrust sa iyo, kaya mo itong i-multiply. Makita mo lang kami ay tunay na good steward. Makita mo lang sa amin na kami may thankful heart. Salamat, ito ang masusumpungan mo sa bawat isa. Sabihin natin, Lord Jesus, Lord Jesus, mula sa inirelease mo ngayong umaga sa buhay ko, mula sa nirelease mo ngayong umaga, nung ako'y mag-surrender sa iyo, ako'y nagsurrender. dadagdagan mo pa as I partake the Holy Communion. Dagdagan mo pa sa The benefits of the cross of Calvary. You are Jesus, my Lord and my Savior. My miraculous God. I surrender everything to you. I surrender Ano mang nakikita kong maliit na sinisimbolo ng banga ng langis sa buhay ko, dahil ito'y ini-entrust ko sa iyo at ako'y humingi na ng tawad sa iyo at ako'y pinatawad mo na. My Lord, kaya mo itong i-multiply, kaya mo itong pagpalain. Ito may patungkol sa trabaho, sa kalusugan, sa pamilya, sa lahat ng kailangan ko. My Lord, simula sa araw na ito, I will receive great multiplication because I will be a good steward. At ngayon sa pagpaparte ko ng Holy Communion, ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo, as you bless the bread and the juice, benefits of the cross of Calvary, aking inaangkin sa latay mo, Jesus, ako'y gumaling. In Jesus' name,